Nasa loob na ng bakuran nila ay si Gabriel pa rin ang laman ng isip ni Cindy at ang mga sinabi nito. Gabriel had always been brutally frank. He had always been different. Hindi ito katulad ng mga lalaki na katagpo na niya mula noon hanggang ngayon. Bawat isa'y lagi ng nais palaguran siya. They said things to please her, para kunin ang pagsang-ayon niya, para tanggapin niya ang alinman sa mga ito. Bilang anak ng pinakamasalaping tao sa bahaging iyon ng katimugan, sapat upang naisin ng sinumang lalaking mapangasawa siya. But not Gabriel. Desperation made him accept his father's offer. Kahit pa mga hulugang magkakahiwalay ito at sa Sofia. Bagaman hindi inaamin ni Sofia na may relasyon ito at si Gabriel. Walang ibang lalaking pinagkukunan ng kapatid ng panahon maliban dito. She did not want to do this to Sofia. She did not want to hurt her sister. Pero tulad ni Gabriel, wala rin siya magagawa. Wala siyang balak maalisan ng mana. At natitiyak niya sa sarili niyang kayang gawin ng ama iyon kung ang pagbabatay niyang katotohanan na tuklasan niya, dalagita pa lamang siya. Minadali ni Cindy ang mga hakbang papasok ng mansyon. Sa likod siya nagdaan at umasang wala ang ama. Linggo ngayon at sana'y nagtungo ito sa golf course. But no such luck. Papanik na siya ng hagdan nang marinig ang tinig nito. Saan ka galing, Cindy? Huminto ang dalaga sa pagbanhik. Sa dagat, Dad. I presume with Grayson? She took a deep breath. Gusto niyang sabihin si Gabriel na naghatid sa kanya sa private pier nila, pero totoo rin naman si Grayson ang kasama niya nagtungo sa laot. Besides, gusto niya magmatigas at iparating dito, na hindi siya naniniwalang tototohanan nito ang banda. Kanya rin ba yung kamisetang suot mo? Victor asked angrily before she had a chance to make up her mind and tell her father the truth. Narinig niya ang marahas itong paghinga. Nag-aalalang nalingon niya ito at talagang sasabihin kasama niyang umuwi si Gabriel, subalit muling naunahan siya nito. Kinansela mo ang sanay imbitasyon ko kay Gabriel mamayang hapunan para lamang sa isang may asawa? Anong klaseng babae ka, Cindy? Hindi ka namin pinalaking walang moral. That angered her. You are being judgmental, Daddy. Am I? Victor counted furiously. At 14, you started acting like a cheap. A cheap. Umiling ito. Hindi kayang sabihin ng salita para sa kanya. That pained her even more, though in more ways than one it was her fault that people thought the worst of her, even her own parents. And since then, you've been doing one's mischief after another. One scandal after scandal. My God, Cindy. Bakit ba kahit konting ugali hindi ka nakakuha sa kakambal mong si Sofia? This time, Victor's voice was filled with weariness. Magkaiba kami ng personalidad, Daddy, she said bitingly. Tama ng isang masunurin at mapapagkakumbaba sa pamilyang ito. Muling naningkit ang mga mata ni Victor. Inuutusan kitang wag nang magpakita pa kay Grayson, Cindy. Yun naman talagang nasa isip niya, pero wala siyang sa balak sabihin sa ama iyon. Dad, kasalukuyang pinaprocess ni Grayson ang annulment nila ng ex-wife niya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo mga magulang niya. Naniniwala ko inaayos ni Grayson ang annulment niya. Pero hindi si Grayson ang gusto kong mapangasawa mo. Hindi ko kayang isipin na magiging buhay ninyong dalawa kung kayo ang magkakatuluyan. Pareho kayong walang direksyon sa buhay at walang mahalaga kundi ang magsayang ng salapi. Huwag nang sabihin pang babaero at sugarol si Grayson. Hindi ako pakakasal kay Gabriel, Daddy. Hindi ninyo ako mapipilit. Tinakbo niya papanhik ang silid niya. Kung ganon, pinilit mo akong putulin ng lahat ng mga pribilehiyo mo, Cindy. Iniabot ni Cindy ang credit card niya sa kahera, kasabay ng paglapag sa counter section ng mga pinamili niya. Pagkatapos ay napalingalinga siya sa perfumery. Napakarami niyang pabango sa bahay na ang sabi ng mga magulang, maaari na siya magtayo ng perfumery store. Of course, that was an exaggeration, but she still bought a few bottles from her trip abroad. Hindi pa niya naaalis mula sa mga bagahe niya. Pero hindi niya matanggi ang hatak na kailangan niyang bilhin ang anumang bagong pabango sa market. Do you have another card, ma'am? Wika ng kahera na nagpabaling ng atensyon niya rito. Napatas ng kilay si Cindy. What's wrong with my card? Hindi malaman ng cashier kung paano siya sasagutin. At sa mahinang tinig ay, denied po, ma'am. But that's impossible. I have an unlimited credit privileges. Baka po may problem ang system nila, ma'am. Yung ibang card na lang po. Humugot si Cindy ng malalim na hininga at hinugod mula sa Louis Vuitton wallet niya ang Amex. Natulad ng unang card niya ay unlimited din. At ibinigay sa kahera at inabot pabalik ang unang Visa card at muling isiniksik sa card holder. The cashier swiped her card. Twice. Tried again.
Then after a few moments, she looked at her regretfully. Ganun din po, ma'am. Gusto niyang mag-hysteria at sabihin baka ang system ng mga itong may problema. Pero may mga tao sa likuran niya na nakapilat niya gustong dagdagan pa ang pagkapahiya. She still had 2 credit cards in her wallet, but she wouldn't dare giving the cashier any of it. Humigit ko muna naglalaro na sa isip niya kung bakit pumulya ang mga card niya. Nakatitig ang mga ito sa kanya na tila ba hindi siya nagbabayad ng utang sa bangko kaya hindi niya magamit ang card niya. Lalo nang hindi niya kayang tanggapin ang simpatya sa mga mata ng mga sales clerk. Magkano mga napamili ko? Sinuyod niya ng tingin ng 3 kahong designer shoes. 43,077 and 69 centavos, ma'am. Lihim siyang napaungol sa panlulumo. Ang nasa wallet niya wala pang 2,000. She did not mind having enough cash on her wallet since she had her plastic money. Subalit sa pagkakataong yun, kailangan niya ng cash. Maaari bang pakitabi na muna yan dito sa counter? I suppose I will have to go to the nearest ATM center to withdraw. Of course, ma'am. Wika ng cashier na kinausap ang dalawa na sales clerk na itabi sa isang bahagi ng counter ang 3 kahon ng sapatos. Umalis siya ng counter na pulang-pula sa kahihiyan. Buong buhay niya hindi pa siya napahiya ng ganoon. Inikot niya ang Glorieta sa paghanap ng pinakamalapit na ATM machine at nang makakita agad na pinasok ang ATM card. Sa pagkamangha niyang nilalabas ng machine ang card niya at nakasulat sa monitor na makipagkita siya sa mismong bangko niya. Sinubukan niya maghanap ng iba pang automated teller machine. Subalit tulad din ng una, nilalabas ang 2 ATM cards niya sa magkaibang bangko. Naiiyak na tinungo ni Cindy ang pinagparadahan ng sasakyan at pumasok sa loob at nanatili roon. Tinutuon ng dali niyang banta nito sa kanya nang sabihin niyang hindi siya pakakasal kay Gabriel nang wala silang magtalo noong linggo. Ang perang nasa wallet niya ay labis pang panggasolina sa pag-uwi niya. Pero papaano ang hotel niya? Dumating siya kahapon ng tanghali sa Tagaytay dahil dinaluhan niya ang kasal ng dating kaklase sa kolehiyo. Pagkatapos ng kasal, pinasya niyang tumuloy na sa Maynila at nag-check-in sa Dusit Hotel. She decided to stay another day to have a time to shop the next day. Mula roon, tinawagin niya ina at pinaalala na ngayong hapon siya uuwi. Nagmamadali niyang dinukot mula sa bag niya ang cellphone at tinawagan ng ama. Sumagot ito makalipas ng ilang ring. Daddy, I cannot believe you've done this to me. Agad niyang bungad. Ipinahiya mo ako sa mga tao sa Rostans. You should have believed me, Cindy. Sabi ni Victor sa kabilang linya. At pinag-iisip mo na naman ako kung ano mga binili mo gaya may mga gamit ka pang binili sa Amerika na hindi mo pa man lang natatanggal mula sa bagahe mo. Don't you see you are wasting money? Inignora niya ang huling sinabi nito. And what about my banks? Bakit ayaw tanggapin ng mga ATM card ko? At papaanong hotel bills ko, Daddy? There was a mixture of anger and hysteric in her voice. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo, Cindy. Wika ng ama niya sa nanggigipos-pos sa tinig. Nakadama sila ng pag-asa sa tono ng ama. Alam niyang hindi siya pababayaan nito na hindi makabayad ng hotel. That was too much of a threat. You are 23, Cindy, and an intelligent woman for that matter. Matutuhan mo sanang gawa ng parang ng mga problema kinauusungan mo. Na ikaw rin naman ang may kagagawan. And don't call your mother and sister. Wala rin mangyayari. Inihabol itong huling dalawang sinabi bago na wala sa linya. Nanlalaki ang mga matang nakatitig si Cindy sa telepono. Hindi siya makapaniwala magagawa ni Victor iyon sa kanya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya sa galit at pagkamangha. Ang akma niyang pagkahagis ng cellphone niya sa likuran, napigil ang matitigan niyang mamahaling telepono. Her cellphone alone could pay her hotel bill. Ang halaga niyon ay halos 100,000. Natitiyak niyang hindi magdadalawang isip ang manager ng hotel na tanggapin ang cellphone niya bilang kabayaran sa wala pang 5,000 hotel bill. Kung hindi man ay ang designer wristwatch na binili pa niya sa Switzerland o hindi kaya ang hikaw o ang singsing niya. But her pride would not allow her to dispose for her personal belongings to pay her bills. Huwag nang idagdag pa ang kahihiyang dadanasin niya. 11:30 ng umaga at kararating lang ni Gabriel sa opisina niya. Wala pang 2 oras ang tinulog niya at kung siyang masusunod itutulog niya ang buong maghapon. Morning, boss. Hi, Solly. May kliyente bang dumating? Tuloy-tuloy siya sa loob ng maliit niyang opisina kasunod sa Solly. May 2 kliyenteng tumawag kanina. Ang isa in-schedule kung dumating mamaya lang at ang isa tatawag daw uli. Pero may isang interesanteng tumawag sa'yo kanina lang. Si Miss Cindy. Ang akma niyang pag-upo sa second hand niyang swivel chair ay sandaling napigil. Bakit siya tatawagan na Cindy? You mean, Cindy Soriano?
The Cindy Sanford Soriano. Yes, siya ang tumawag malibang may iba pang kakilala sa ganong pangalan. A small frown creasing her brow. Hindi itinago ang curiosity sa mukha. And I wonder why? Wala sa loob na tumango si Gabriel habang unti-unti nilalapat niya ang sarili sa upuan. He knew Solly from college days. Isa itong kahera sa kantin ng St. Vincent. Matanda ito ng 12 taon sa kanya pero hindi dahilan iyon upang hindi sila magkahulihan ng loob. Matalino ito pero hindi nakatapos sa kolehiyo dahil agad na naulila sa mga magulang at napilita mag-asawa ng maaga. Likas na palangiti si Solly at magandang disposisyon sa buhay. Nung nasa huling taon siya sa kolehiyo, natatandaan niyang nabanggit itong nagdadalang tao ito sa ikalawang anak at malamang na mag-resign. Muli sila nagkita ni Solly na magbalik sa Trinidad. Nagtatrabaho ito bilang kahera sa isang gasoline station. 3 taon na itong byuda at may binubuhay at pinag-aaral na 2 anak. Biniro niya ito at sinabi magtatrabaho sa kanya. Hindi niya inaasahang saseryosohin ni Solly iyon. Nangangailangan siya ng sekretarya at receptionist na rin. Wala akong may papangako sa iyo, Solly. Aniya, nagsisimula pa lamang ako. Kapag bumagsak ang negosyong pasisimulan ko'y madadamay ka. Pero kapag umasenso naman, magkadamay ka rin. Oh, you won't fail, Gabriel. Kilala kita at doon ako nakatingin sa pagtatagumpay mo. And I need a job that is more than just punching a cash register. That started their team. Solly was good at almost everything she did not expect. Bookkeeping. And Solly gained his trust that he became dependent on her. At nabanggit rin niya rito ang tungkol sa maraming kahinatnan ng kumpanya. Wala pang 1 taon na sandaling maliit ang bangko ng mga ari-arian niya. Nasa loob na ng sanay ako sa hirap, Gabriel. I'd find another job. Kaya hindi ko sinasabi sa ito dahil sarili ko lang inaalala ko. Kung mailit man ang bangko, mga ari-ari ang isananla ng tatang mo, you still have the agency. The agency is doing fine. Higit pa kaysa inasahan natin na nagsisimula tayo. And the agency could be your lifeline. Keep it, Gabriel. I know you don't really want to go back to your former job. At ang bagiling niya kay Solly ang tungkol sa alok ni Victor Soriano, hindi niya sinabing tinanggap na nga niyang alok nito. Gusto niyang marinig ang sasabihin ni Solly. That decision is yours alone, Gabriel. She had told him. Pag-isipan mo mabuti. Hindi lang ang mga material ng pag-aari ang nakataya, kundi ang buhay mo. Ano man ang magiging pasya mo, igagalang ko. He admired his secretary for that. Hey! Untag ni Solly. May iniwan mong message? Just her number, Gabriel. At nagbiling tawagan mo siya pagdating mo. Hinihingi niya ang cellphone number mo pero hindi ko maibigay dahil wala ka namang bilin na ibigay sa kliyente o kahit na anino ang numero ng telepono mo. Ibinaba nito sa mesa niya ang isang maliit na papel na kinasulatan nito ng telepono ni Cindy. Gusto mo ba ng kape? Mukhang inaantok ka pa. Amused na alok nito. You are an angel, Solly. Tapangan mo, please. I need to get some caffeine in my system. Paglabas sa sekretarya, hinugot niya ang cellphone niya sa bulsa ng pantalong maong at tinawagan ito. She answered the phone in 2 rings. Cindy. Gabriel? May problema ba? He frowned. She sounded troubled and for the life of him, he did not understand why he was at once full in alert. Nasa Makati ako. 4 na segundong pinalipas niya bago siya sumagot. Dapat ko bang itanong sa iyo kung anong ginagawa mo sa Makati at kung anong kailangan mo sa akin? I will marry you, she said hastily. Inihilig niya ang ulo sa headrest. Hindi siya dapat nabigla dahil tiniyak sa kanya ni Victor na magpapakasal sila ni Cindy. But he also knew Cindy to be stubborn and strong-willed. Sinabi nito sa kanyang hindi ito pakakasal sa kanya. Kung ano man ang dahilan ng biglang pagsang-ayon nito, natitiyak niyang kagagawa ng ama nito. Gabriel, are you still there? Tanong ni Cindy na humabang katahimikan sa pagitan nila sa himig na tila nagpapanik. Hindi ako naniniwalang ganyan ka kadesperadong maiparating sa akin ang pagsang-ayon mong pakasal sa akin at hindi mo makahintay na makauwi dito. What gives, Cindy? He asked calmly bagaman nagsisimulan ng humukay ang tiyan niya sa kaba. Nandito ako sa Dusit Hotel, Gabriel. Hindi ako makapag-check out dahil wala akong pambayad. He stilled for a moment. His frown deepened as he took a deep breath. Sinisikap ipasok sa isip ang huling sinasabi nito. Puyat ako, Cindy. Sa 2 magkasunod na araw ay 3 oras pa lamang tinulog ko kaya medyo scatterbrained ako ngayon at hindi kita gaano maintindihan. Pakilinaw mo ang sinasabi mo. Mula sa salaming partition ng opisina niya, natanaw niyang gumagawa na ng kape sa Solly.
Tinaas niya ang mga binti sa mesa habang pinakikinggan ang sinasabi ni Cindy kasabay ng paghihilot ng isang kamay niya sa sentido. Habang nagsasalita ito'y gumuguhit sa isipan niya ang anyo nito. Beautiful, proud, stubborn, and spoiled. Sa kabila ng kinasusuungan ay nasa tinig pa rin ito ang pagmamalaki. At nang sabihin nito magpapakasal ito sa kanya, tila ba napakalaking utang ng loob na dapat niyang tanawin iyon. Sa isang banda ay totoo naman. At ngayong sumasang-ayon itong pakasal sa kanya, ngayon pa lang ay nagsisimula na siya mag-isip kung sa papaanong paraan niya ito susupilin. Gusto rin niyang pagdudahan ng katalinuhan sa naging pasya niya na sang-ayunan si Victor sa alok nito. All in all, halos 10 milyon ang binabalik ni Victor Soriano. At sabi nga nito, saan mang anggulo tignan ay panalo si Gabriel sa iniaalok nito. Per se, yes, but he felt like a healing ceiling for his freedom. Pero hindi lang ang kalayaan niya ang dapat ikonsidera. It was his inheritance that would be given back to him. At kahapat ang 4 na ektaryang kapihan na maraming taon nang naiwalay ay muling may babalik. And there was his old aunt. Tumingala si Gabriel sa kisame kasabay ng muling paghugot ng hininga. Stay in your hotel and I'll be there first hour in the morning. Ani yan ang matapos ito magkwento. Iminuwestra ng bibig niya ang pasasalamat na ibaba ni Solly ng kape niya sa mesa. Why not now? She cried desperately. Gabriel closed his eyes tightly. Kung siyang masusunod, lili pa rin niyang Makati mula Trinidad, but that would make him a fool. Ano ba ang kaibahan niya kay Victor Soriano kapag ganoon? What was it about this woman that seemed to get under her skin? He snapped his eyes open. May inaasahan akong kliyenteng darating, Cindy. Hindi ko maaaring kanselahin iyon dahil ang pumayag kang pakasal sa akin. Kailangan kong trabahong pinapasok ng kliyenteng ito para sa pagsisimula natin. Dinampot niya ang tasa ng kape at tumigop. Oh God, she groaned. Hurry up, Gabriel. I don't like not having money. There is always a first time, sweetheart, he said dryly, though there was a little compassion in his voice that he hadn't been able to hide. And welcome to my world. Akma na niyang puputulin ng linya nang muli itong magsalita. Let us marry here, Gabriel. Bukas, pagdating mo. What? Ang akma niyang paghigop pa rin ng kape, napigil sa ere. Binalik niya ang tasa sa platito. Bring all the necessary documents with you. Hingin mo kay Sophia ang birth certificate ko. I don't believe I am hearing this, Cindy. Ani Gabriel sa telepono. Nagsasalubong ang mga kilay. Why the rush? Hindi pa natin nasasabi yan sa mga magulang mo. We can tell my parents later, she said. Words were flowing hastily. Knowing my mother, she would want a big church wedding, Gabriel. Iimbitahin niyang buong San Ignacio at ilang mga taga Trinidad at ang mga taga Kapilang Bayan. Do you want that? Natigilan siya. Isang malaking kasalan. Sila na Cindy sarap na marriage celebrant at marinig ng lahat ang ritual marriage vows nila sa isa't isa. Ang ideya ng isang kasalang katulad niya sa normal na magnobyo ay gumuhit sa isip niya. Naroon ang mga kaibigan at makakakilalang sasaksi sa pag-iisang dibdib nila at makaririnig ng pangako nila sa isa't isa. To love, honor, and cherish until death do them part was an image too cruel to consider. I believe you have a point, he agreed. I always do, she snapped. So call my sister Gabrielle, ask her to meet you somewhere for my birth certificate, and tell my sister not to tell our parents. Pagkatapos sila mag-usap, ilang sandali siya nakatitig sa kawalan. Dinampot niyang muli ang tasa ng kape at tumigop. Despite the circumstances, a small smile played on his lips. Hindi pa man nagsisimula na siyang dominahin ng mapapangasawa niya. Wayward Cindy Sanford Floriano, soon to be his wife. Dinampot ni Gabriel ang telepono. Tinawagan sa Sofia at hiningi ang mga kailangan dokumento. Hindi ko alam kung tama ang ginagawang ito ni Daddy Gabriel, Sofia said with a worried frown. Dumating to sa opisina niya makalipas lamang ang 3 oras. Why exactly your father has chosen me to marry your sister, Sofia? Gusto niyang itanong dito kung totoong hinala niya na nagdadalang tao sa Cindy at hindi gustong panagutan na naging boyfriend, na baka si Grayson ang ama ng dinadala ni Cindy at di na gusto ni Victor Soriano na makataluyan ito ng anak matapos ito makipaghiwalay sa asawa, at dahil na rin sa napapabalitang unti-unting pagkagumo ni Grayson sa sugal. Pero mali hindi makuwang ilabas sa bibig ni Gabriel iyon. Hindi ko rin kayang sagutin ang tanong mo na yan, Gabriel, Sofia said with a sigh. Gusto kong isipin nagsimulain ng malaman ni Daddy ang tungkol sa pagbili ni Cindy ng Hummer. She shook her head. No, marahil pinabilis na ang pangyayaring irang nais si Daddy.
na ipakasal si Cindy lalo't lagi nitong kasama si Grayson. Dumilim ang mukha ni Gabriel. Maaaring tama ang hinala niya. At naniniwala kang mas pipiliin ako ng daddy mo kaysa kay Grayson? He asked sarcastically. You are a better man than most people I know, Gabriel. At sana'y matutuhan mong pakibagayin sa Cindy at mahalin. Binigyang diin ito ang huling salita. Tinitigan siya sa paraang tila inaarok ang damdamin niya. And there was something in Sophia's eyes that had not been there before as she stared at him. Something like warmth and affection. Gabriel shook his head mentally. He was imagining things. Stop worrying about your sister, Sophia. You've been doing that since you were kids. The good daughter? She gave a hollow laugh, taunting herself. I owe it to my parents, Gabriel. Besides, I love my sister. I could never have a better sister. Though Cindy could be stubborn, spoiled, and wayward most of the time, wag mo siyang husgahan sa panlabas ng ugali. Cindy is soft inside. Naniniwala ako mga ginagawa niya mula pa ng mga dalagita kami ay upang kuhanin ang atensyon ng mga magulang namin. He frowned as he gazed at her intently. Pinag-iisipan niya ngayon kung paano naging napakalayo ng kaibahan ng kambal na magsipang dalaga. Paano mo nasabi yan? Hindi ba pantay ang pagtingin ng mga magulang mo sa inyong dalawa? Tumingin ito sa kawalan at sandaling hindi kumibo. Pagkuway, hindi ko rin maisip ang dahilan nang tila pag nanais si Cindy na kunin ng pansin ng lahat gayong... Her voice trailed off. Gayong ano? Ibinalik nito ang tingin sa kanya at ngumiti. She has our parents' unconditional love. Kaya nakakapagtakang kahit nung araw ay sadya siyang gumagawa ng mga bagay para kunin ng pansin ng mommy and daddy. And your parents spoiled her rotten, Sophia. Yun mismo ang dahilan. Hindi yung nais niyang kuhanin ng pansin ng mga magulang ninyo dahil nasa kanya ito. Tumayo na ito. Inilahad ang kamay sa kanya na mahigpit na hindi niya matiyak kung anong dapat gawin. Kumawala ito at masuyong tumingala sa kanya. Sa kabila ng lahat, umaasa ko na sana'y maging maganda ang kahinatnan ng ginagawang ito ni Daddy. May mga arranged marriage na naging matagumpay naman at sana'y mapabilang kayo roon. Matabang nang itilang ang sinagot ni Gabriel. Hindi rin niya alam kung anong kahinatnan ng pangyayaring ito. Isa lamang ang tiyak. Mauwi na ulit sa kanya mga ari-arian niya. Alas 7 ng umaga nang sapitin ni Gabriel ang Makati. Sa hotel ay naghihintay na sa kanya sa lobby sa Cindy. Nang makita siya nito ay bigla itong tumayo mula sa mahabang sofa at halos patakbong sinalubong siya. You really are excited to see me, huh? He said, twitching his lips dryly. Why? I am so pleased. Don't flatter yourself. Wika nito. Rolled her eyes ceilingward. Pagkuway tinitigan siya. In fairness, ang bilis mo. Aba, utos ng prinsesa magmadali ako, so do not even stop for gas. Hinagod niya ito ng tingin. Her long, black and silky hair was ponytailed. She had no makeup but a soft pitchy lipstick. The damp wench was so delectable in the morning. Nakasuot ng plain yellow silk that was a cross between the pants and a skirt that rode low on her lips. Na natitiyak niyang kung hindi sa manipis na ribbon na nakatali, sa may balakang nito ay babagsak sa sahig ang palda o mahabang shorts nito anumang sandali. Manipis lang ang tela at inaasahan niyang mababakas niya ang panties nito. He hated that on women. Yun nababakat ang panties sa suot, pero wala siya maaninag na panty na kabakat. At hindi malaman ni Gabriel kung madidismaya dahil wala itong suot na underwear. And Cindy's rounded and firm buttocks made his throat run dry. Kalahati ng tiyan nito nakahantad sa madla, dahil ang printed blouse ito na may shades ng yellow ay haltered top at backless. She wore a yellow flat sandals na ang strap ay nakapaikot sa magagandang binti nito. Hinawakan niya si Cindy sa braso at inilapalapit sa kanya at binulungan. You are wearing thongs or none at all? Cindy frowned at him. Why? It's none of your business, Mr. Lastimoso. I am making it my business. He growled softly, tulad ng isang leon na nagbibigay ng babala sa bibiktimahin. Hindi mo ba nakikitang may lalaki sa lobby na nakatingin sa'yo? She grinned. Lumalim ang dimple sa sulok ng mga labi. Why, Gabriel? Hindi ka pa ba sanay sa akin ganyan? I turn man's head, don't I? And look at the woman too. Hindi ba din sila nakatingin? He sighed. In fairness, that was a fact. Kahit marahil basahan ng isuot ni Cindy, kukuha pa rin to ng pansin. It was not the clothes she wore. It was the way she moved. She walked. She smiled and she turned her head. The brat was sexy and screamed of class. It was inbred. He had to give her that. Give me your key.
He snapped. Cindy rolled her eyes. Binigay ang susi ng hotel room nito sa kanya. Lumakad siya patungo sa counter at binayaran ng cash ang binili nito sa isang buong araw at 2 gabi na itinigil sa hotel. Napangiwi siya sa halagang binayaran. You spent that amount of money on a hotel room just to linger and shop? Sita niya rito nang muli niya itong napitan. I'm used to it, Gabriel, she said pointedly. Kung hindi dahil dyan sa kalokohan ni Daddy, hindi mangyayari nga ritong kahihiyan ko. Inayos ito sa balikat ang strap ng Hermes shoulder bag at nagbaunang lumakad palabas ng hotel. Have you had breakfast? Tanong nito nang hindi lumilingon. I had coffee before I left. Ikaw? Kanina sa coffee shop ba naghihintay ako sa'yo? Nasa labas na sila nang huminto ito at nilingon siya. Dala ko ang pick-up ko. Sa Tagaytay tayo pakasal para mas madali. May tiyuhing judge ang kaibigan kong kinasal kahapon. Ayoko magmanehong may inaalalayang kasunod, Gabriel. Sa bahay na ng mga magulang ni Mia tayo magkita. Sinabi nito ang address sa kanya. Umangat ang mga kilay niya. Wala pang babaeng pinangungunahan siya sa lahat ng bagay. Si Cindy pa lang, but he was more amused than offended. Cindy was used to getting her way. Pansamantalay sinasang-ayunan niya ang gusto nito. Magpapakasal ka rin lang pala, di sana nagsabay na tayo? Natatawang sabi ni Mia, ang kaibigan na Cindy na kinasal noong nakarang araw. Kagabi lang namin na pagdesisyonan at mas gusto kong pakasal kami kaysa magtanan, she said. Kinalulungkot kong naantala kung pag-alisin niyo ng asawa mo, pero kailangan kong tulong mo para makasal kami ngayon ni Gabriel. Yung tiyo mong judge na pakilala mo sa akin kahapon, maaari ba niya kaming maikasal? Oh sure, tinawagan ko na kanina nang sabihin mong patungo kayo rito. Sinulya pa nito si Gabriel sa ibaba na nakatayo sa harap ng isang malaking hawla ng mga lovebirds. Muy macho, gwapito. Saan mo ba nabingwit yan? Sa karagatan ng Trinidad, she said, grimacing at her own joke. Mia laughed. Kinuha ang cellphone at tinawagan ng tiyuhin at ipinaalam na darating na sila. Ilang sandali pa'y nagpaalam ng dalawa at tinungong opisina ng huwes. Come on in. Nakangiting wika ng matandang huwes na iniyayahan sila papasok sa silid nito. So, we meet again, Iha. Hindi mo malang pinahiwatig sa akin kahapon na magpapakasal ka ngayon. She blushed. Bigla ang desisyon po ito, sir. Nilingon niya si Gabriel. This is Gabriel Lastimoso. Kayo talaga mga kabataan? Oo. Umiiling na wika ng Wes. May naaaliw ng ngiti sa mga labi. Binuksan nito ang drawer at may dokumentong inilabas. Pirmahanin niyo na ito at ipapatype ko sa sekretarya ko. Si Gabriel ang umabot ng mga dokumento at inila siya patungo sa isang sofa at naupo sila roon. They both filled out the necessary information. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo si Gabriel. Inabot ang dokumentong patapos na rin niyang sulatan. Let's get this over with, he said with a weary sigh. Through the power vested in me, I now pronounce you man and wife. Nakangiting sabi ng hukom. You may now kiss the bride. Itinoon ito ang paningin kay Gabriel. He cleared his throat and stared at her. She swallowed. If he noticed how tense she was, he wasn't showing it. Then he held her arms gently and bent his head and gave her a chaste kiss on her cheek. Hindi malaman ni Cindy kung madidismaya siya o magpapasalamat sa ginawang iyon ni Gabriel. Kinamayan sila ng huwes at ng dalawa sa mga tauhan nito sa opisina na siyang tumayong witnesses sa kanila. Pagkatapos ay nagpaalam na silang dalawa at tinungo ang kanilang sasakyan sa parking lot ng munisipyo. Binuksan ni Gabriel ang pinto ng D-Max niya at sumakay siya. Niyuko siya nito. Baka lang nakakalimutan mo asawa ko, he said with amusement in his eyes. Nasa bahay ko ang tuloy natin mula rito. Bigla siyang tumingila rito. Sa inyo ako uuwi? Umangat ang mga kilay nito. You are my wife now, Cindy. Anong katakataka roon? But... Nawalan siya na maisip na sasabihin. Mula pa kagabing pinagpasya niyang papakasal sila na Gabriel, hindi niya naisip na uuwi siya sa bahay nito. Paano mga gamit ko? Aniya sa kawalan lang masasabi. Don't worry about that. Dumiretso tayo sa inyo ngayon at kumuha ng ilang gamit. Ang iba sa kama nilang balikan. Isang wala sa loob na tango ang ginawa ni Cindy. Banayad na isinara ni Gabriel ang pinto niya. Drive carefully, he said and went to his truck. Ano na ang mangyayari ngayong kasal na sina Cindy at Gabriel? Magawa kayang magpabago ni Gabriel ang kanyang asawa? May mabuo kayang pagtitinginan mula sa dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.